Aklan Police Provincial Office, mas pinalalakas ang seguridad sa mga paaralan sa Aklan, kasunod ng shooting incident sa Tacloban. Bangkerera sa Subait Hag-O 2026 at induction ng Fisher Fox Association matagumpay na idinao sa Barangay Calezo. 26 anyos na lalaki, sugatan matapos saksakin sa Batan, Aklan. Lalaking wanted person sa kasong may kaugnayan sa panghahalay, timbog. Isang 20 anyos na lalaking nasawi matapos tamaan ng kidlat sa Guimaras. Ateneo athlete na si Rene Baterbonia, inihatid na sa huling hantungan. Mahigit 200 na pamilya sa Caloocan na apektado ng sunog nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa National Housing Authority. Senator Zubiri, nais limitahan ang paggamit ng social media sa mga menor de edad. Representative Laila De Lima, isinusulong ang Prepaid Load Forever Act. Magandang hapon, Provincial Aklan, sa mga Kalibukable subscribers at mga Aklanan sa buong mundo. Ito ang Kalibukable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibukable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito babalita ang aming nakalap ngayong araw June 25, 2026. Mas pinalalakas sa ngayon ng Aklan Police Provincial Office ang seguridad sa mga paaralan sa Aklan, kasunod ng shooting incident sa Tacloban. Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Aklan Police Provincial Office sa mga paaralan kasunod ng nangyaring shooting incident sa Tacloban. Nakipagpulong na ang Aklan Police Provincial Office sa Department of Education Aklan upang talakayin ang mga hakbang na magpapalakas sa seguridad sa mga paaralan sa lalawigan kasunod ng naganap na shooting incident sa Tacloban City. Sa isinagawang press conference nitong Hunyo 24 sa Aklan PPO Conference Hall, sinabi ng pulisya na bahagi ng kanilang proactive measures ang mas pinaigting na koordinasyon sa DepEd at mga school officials upang maiwasan ang kahintulad na insidente sa mga paaralan sa Aklan. Nagkanta po kami ng coordination sa DepEd Aklan sa pagpupuno ni Dr. Buenape. And yesterday, nagbigay po kami ng assurance that we will support yung ating DepEd in giving them security and protection para sa mga bata, especially sa mga students. And also yesterday, we have tackled yung some of the security concerns na needs to be improved or to be done in their school. Lalong-lalo yung mga isang kita doon ng mga concerns nila is security barriers ng eskwelahan, mga physical barriers ng bakod. Also the security protocols na natakal din ko kahapon doon na lahat ng papasok ng eskwelahan, either student or parents or teachers, kailangan na-check yung baggage nila to ensure na walang mga makakapasok na armas or other contrabands. And also, sa part ng Aklan PPO, we will provide the police visibility and the presence sa mga school. Although we cannot totally provide sa lahat ng school, magkakanta kami ng patrol operations, especially sa opening and the closing of classes sa umaga at sa hapon. And also, one of the interventions na ginawa po namin through our command group is that we created a Viber group. Meron pa kaming Viber group sa provincial level and sa municipal level. Sino po yung mga members nun? Members po yung PNP personnel natin, officers, and our teachers. So ano po yung purpose niya? Lahat po ng immediate concern ng ating education sector pertaining to security is ipopost po nila doon. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagsasagawa ng regular na security assessments, at pagpapalawak na information campaign hinggil sa school safety at crime prevention. Ayon sa Aklan PPO, mahalagang pagtutulungan ng mga paaralan, mga magulang, mga mag-aaral at mga otoridad upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa pag-aaral. Nangyari sa Tacloban is sabi ko para kami mag-initiate na kami ng gano'n na mga senaryo, matest yung mga
mga school officials, mga teachers natin, yung mga estudyante, alam yung gagawin. In case, no, wag sana, no? Wag sana. Alam mo paano gagawin. Kaya magpapal kami kamuna kami ng plan kung paano natin i-initiate. Hindi lang kasi ito police eh. Kasama dito yung DRMO, no, NDRMO, PDRMO, kasama yung other agencies. Kaya hindi magpatawag pa kami ng meeting kung pumulit pa namin ito on yung mga concerned agencies na involved in case magkaroon tayo ng drill. At of course, yung drill natin dito is involved lahat ng schools. Mas maganda nga every schools, unahin yung mga malalaking schools. At i-replicate na ito sa mga ibang bayan. So once na ma-initiate na, pwede natin imbitahan yung mga Cebu Police para ma-witness yung first drill siguro. At least pwede nila i-replicate yung sa bayan-bayan o sa bawat schools na ma-located dun sa bayan. Tiniyak din ng pulisya na patuloy nilang imomonitor ang sitwasyon at agad natutugon sa anumang impormasyon kaugnay sa posibleng banta sa seguridad ng mga paaralan. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon sa DepEd at iba pang sektor, umaasa ang Aklan PPO na mapapanatiling ligtas at mapayapa ang mga paaralan sa lalawigan laban sa anumang uri ng karahasan. Mula dito sa Aklan Police Provincial Office, ako si Archie Briones at ito ang Kalibukibong News. Isang makulay at kapanapanabik na aktibidad ang isinagawa sa Balete sa pagdiriwang ng pista ni San Juan de Bautista, mga mangingisda, nagtagisan sa Bangkarera. May detail sa baliting yan, si Randy Nacospag. Matagumpay na idinaos ng Barangay Kaliso ang taunang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan de Bautista sa pamamagitan ng Bangkarera sa Suba Itayo 2026, isang makulay at kapana-panabik na aktibidad na nagbibigay pugay sa mayamang kultura at kabuhayang pangisdaan ng komunidad. Dinaluhan ng mga residente mula sa iba't ibang sityo ng barangay ang nasabing paligsahan kung saan ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang husay, tibay at determinasyon sa dalawang pangunahing kategorya, bangka di bugsay at bangka di motor. Ang taunang Bangkarera ay isa sa mga tampok na gawain sa kapistahan na nagtataguyod ng pagkakaisa, palakasan at pagpapahalaga sa tradisyong pangingisda na pangunahing pangkabuhayan ng mga residente ng Barangay Kaliso. Sa kategoryang bangka di bugsay, itinanghal na kampiyon si Jose Quescano, habang pumangalawa si Randy Salvio at pumangatlo naman si Gary Dizo. Samantala sa bangka di motor, nasungkit ni Justin Bautista ang unang pwesto. Sinundan ito ni Randy Salvio sa ikalawang pwesto at ni Gary Dizo sa ikatlong pwesto. Bukod sa Bangkarera, isinagawa rin ang induction of officers ng Barangay Kaliso Fisher Fox Association na ang tagapanumpa ang Vice Mayor ng Balete na si Honorable Patrick F. Lachica. Ang pagbuo ng grupo ay isang mahalagang hakbang upang higit na mapalakas ang samahan ng mga mangingisda at maisulong ang mga programang magbibigay ng maayos na kabuhayan at oportunidad para sa sektor ng pangisdaan sa barangay. Layunin din ng programang ito na maisulong ang agriturismo ng barangay sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Kabataan Council at Committee on Tourism Culture na si Honorable Alan D. Manuel. At kamuman no sa komunidad nga iya ay raya ngay oportunidad no nga raya hay inyo ra nga kumbaga hay tawag it pahiga no wagang gatapos no sa raya nga pakarera kundi raya mismo nga pagtukod it asosasyon hay raya magiging handom no nga makataogid it benepisyo sa tanan-tanan no bukod nyamang it kamo direct nga mga officer folks nga manug panagat but daya hay mangin siguro sa uli iro inyo man nga mailunga at sa aton mag pag-advokasya nga mai-promote aton nga banwa. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang aktibidad ay hindi lamang isang paligsahan kundi isang paraan upang mapanatili ang pagkakaisa ng komunidad at maipagmamalaki ang kontribusyon ng mga mangingisda sa pag-unlad ng Barangay Kaliso. Nagpaabot naman ng pagbati ng pasasalamat ang Sangguniang Barangay ng Kaliso sa pangunguna ni Punong Barangay Modesto Amancio Jr. sa lahat ng mga nagwagi at kalahok sa patimpalak. Pinasalamatan din nila ang mga organizer, sponsors,
volunteers at mga residente na nakiisa at sumuporta upang maging matagumpay ang pagdiriwang. Sa pagtatapos ng programa, muling pinatunayan ng Barangay Kaliso ang kanilang pagpapahalaga sa tradisyon, kultura at kabuhayang pangisdaan sa pamamagitan ng isang masaya at makabuluhang selebrasyon ng kapistahan ni San Juan de Bautista. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Sugatan ng 26 anyos na lalaki matapos saksakin sa Batan Aklan. Sa gayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Ospital ang bagsak ng isang 26 anyos na lalaki matapos umanong masaksak sa Batan Aklan nitong Miyerkules, Hunyo 24. Batay sa ulat, nakatanggap ng tawag ang MDRMO Batan. Kaugnay ng insidente at agad na rumusponde ang kanilang rescue team. Pagdating sa Barangay Hall, natagpuan ng mga responder ang biktima na nasa loob ng isang tricycle matapos dalhin doon kasunod na umano'y pananaksak. Nagtamo ang biktima ng malalim na sugat sa kaliwang hita na may habang tinatayang 5 cm. Ayon sa paunang impormasyon, posibleng nasa impluwensya ng alak ang biktima nang maganap ang insidente. Agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima upang makontrol ang matinding pagdurugo bago ito isinugod sa ospital para sa karagdagang gamutan. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye at motibo sa likod ng insidente. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang biktima sa ospital habang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Timbog ang lalaking wanted person sa kasong may kaugnayan sa panghahalay. Tiklo ang isang 43 anyos na lalaki na wanted person sa kasong may kaugnayan sa panghahalay matapos itong madakip sa Ross Avenue, Poblacion Kalibo nitong Hunyo 24. Kinilala ng pulisya ang akusado bilang residente ng Barangay Bugasungan, Lezo, Aklan. Batay sa ulat, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3, 6th Judicial Region, kaugnay ng kasong statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng criminal case number 18627. Matapos ang pag-aresto, agad na dinala ang akusado sa Lezo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pansamantalang kustudiya. Ayon sa korte, maaari siyang makapagpiyansa ng halagang 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, muling pinaalalahanan ng Lezo Municipal Police Station ng mga individual na may nakabimbing kaso na voluntaryong humarap sa batas upang maiwasan ang karagdagang pananagutan. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Sa Balitang Probinsya, isang 20 anyos na lalaking nasawi matapos tamaan ng kidlat habang nasa isang fish cage sa Guimaras. Dalawa pa niyang kasamahan, sugatan. Madidal sa balitang yan, si Andy Narce. Patay ang isang 20 anyos na lalaki habang sugatan naman ang dalawa pa niyang kasamahan matapos tamaan ng kidlat ang isang fish cage sa Barangay Umilig, Buenavista, Guimaras. Ayon sa Buenavista Municipal Police Station, naghahanda ng matulog sa loob ng isang bangka ang biktimang kinilala lamang sa alias na Dink kasama ang kanyang dalawang kasamahan na sina alias Jason at alias Keezer, parehong 28 anyos, nang biglang kumidlat at tumama ito sa isang fish cage na malapit sa kanilang pwesto. Agad na dinala sa Buenavista Emergency Hospital ang tatlo upang mabigyan ng agarang medical na atensyon. Gayunman, dineklara ng dead on arrival si Dink ng mga doktor. Samantala, nagtamo ng mga paso sa katawan si Jason at patuloy na nagpapagaling habang si Keezer ay nagtamo lamang ng minor na pinsala at pinayagang makauwi matapos malapatan ng lunas. Muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa panahon ng pagkulog at pagkidlat
lalo na ang mga nasa dagat at iba pang bukas na lugar upang maiwasan ang kaparehong insidente. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang Ateneo basketball player na si Rene Clark Baterbonia sa kanyang bayan sa Agusan del Sur habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kanyang pagkamatay. May detalye sa batitingan, si Liza Rosales. Salamat sa tananak! Salamat sa kaayo mo! Inilibing na nitong Miyerkules ng umaga si Rene Clark Baterbonia sa New Talacogon Public Cemetery sa Agusan del Sur. Bago ang libing, nagsagawa ng maikling programa kung saan nagbigay pugay ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga opisyal ng pamahalaan sa yumaong atleta. Matatanda ang nasawi si Baterbonia kasama ang kapwa Ateneo student athlete na si Divine Adili matapos silang malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8. Isang araw bago ang libing, nagsagawa naman ng crime scene reconstruction ng mga otoridad sa lugar ng insidente. Sinuri rito ang kondisyon ng dagat, lokasyon ng mga biktima at makuha ng CCTV upang mabuo ang eksaktong pangyayari bago ang trahedya. Gumamit din ang mga investigador ng sonar technology at 3D scanner upang masukat ang lalim ng tubig at makakuha ng mas detalyadong datos mula sa lugar. Ayon sa CIDG, patuloy nilang sinusuri ang lahat ng ebidensya at testimonya habang hinihintay ng mga pamilya ng biktima ang resulta ng investigasyon. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Mahigit 200 na pamilya sa Caloocan na apektado ng sunog, nakadagap ng pinansyal na tulong mula sa National Housing Authority. May detalye sa balitan si Jerry Rosales. Nakatanggap ng pinansyal na tulong ang 202 na pamilyang nasunugan sa Barangay 28 at 164 sa Caloocan City. Ang nasabing tulong ay nagmula sa National Housing Authority na kung saan sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program. Ang paghahandog ng tulong pinansyal ay para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at trahedya na muling makabangon at makapagsimula muli. Samantala, mahigit 2,000 benepisyaryo ang lumahok at nakidabang sa ika-43 National Housing Authority People's Caravan sa Caloocan City na kung saan layo ng caravan na ilapit ang mga pangunahing programa at serbisyo ng pamahalaan at pribadong sektor sa mga resettlement site ng ahensya. Jelen Rosales, Kalibo Cable News. Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nais limitahan ang paggamit ng social media sa mga menor de edad. May detalye sa balitan yan, si Jelen Rosales. Isinusulong ngayon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pagbawalin o limitahan sa paggamit ng social media ang mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Zubiri, mabilis maimpluwensyahan ang mga kabataan dahil sa kanilang nakikita, nababasa at napapanood sa social media. Dagdag pa ni Zubiri, mayroon nang nakabinbin na panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children Act na naglalayong magbawal sa mga may edad na 16 years old pababa sa pag-register, pag-access at pagkakaroon ng social media accounts. Samantala, dapat anyang tingnan ang posibilidad na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at pag-aralan kung pwedeng isailalim sa paglilitis bilang adult ang mga batang may edad na 14 years old na gumawa ng karumal-dumal na krimen, kagaya na lamang ng pagpatay, rape o mabigat na krimen. Jelen Rosales, Kalibo Cable News. Mamamayang Liberal Representative Laila De Lima isinusulong ang House Bill number 9903 o Prepaid Load Forever Act. May detalye sa balitan yan, si Jelen Rosales. Isinusulong ngayon ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima ang House Bill 9903 o Prepaid Load Forever Act. Ayon kay Representative De Lima, hindi dapat na e-expire ang prepaid load dahil hindi umano itong pantay o lugi ang mga consumers kung napipilitan silang ubusin ang biniling load para hindi masayang dahil ma-e-expired na. Kaya nag-file din si Representative De Lima ng panukala sa Kamara na isinusulong din ni Senate President Win Gatchalian na Senate Bill No. 1095 o Prepaid Load Forever Act para tuluyan ng ipagbawal sa mga telco entities and provider ang pagtatakda ng expiration sa mga prepaid load. Samantala, ilan sa mga Pilipino ang sang-ayon sa nasabing panukala dahil malaking bagay ito sa pagtitipid lalo na ngayong patuloy na nagmamahal ang presyo ng mga bilihin. Jelen Rosales, Kalibo Cable News.
Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan o sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan. Muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, June 25, 2026. As of 10 a.m. pagganang agang, ginamonitor natin nga si Bagyong Francisco ay padayon nga nagahina kag nasa severe tropical storm category na lamang. Base sa mga available nga data, ang sentro sining Bagyong Francisco ay yara sa may 510 km northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 95 km per hour near the center, kag gastonas nga up to 115 km per hour. Ang iya hulag ay pa north-northeastward at 20 km per hour. Kasi sa ato nga track and intensity outlook, si Bagyong Francisco ay posibleng magagwa sa buong adlaw, either this afternoon or early evening. And then, ang isa naman ng kabagyo nga ginamonitor nato nga yara sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility, nga yara sa may tropical storm category kag may international name nga Higos, ay gina-estimate natin ba sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 1,595 km east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 75 km per hour near the center kag gastonas nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 25 km per hour. So, ang ining nga bagyo ay posibleng magasulod sa atin par this afternoon or evening. Kag magagwa man siya sa atin par pagkabuwas sang aga or sa udto. So, ang ining mga bagyo ay wala man iti direkta nga epekto sa atin, especially diri sa Western Visayas. Samtang ang southwest monsoon na nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. Sa bangon sini nga sistema diri sa Western Visayas ay maga-eksperyensya sa magalong nga kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalagag panago og tugas ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin nato nga mag-ahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nga sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:15 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:30 buwas sang aga. Kag muna nga aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon ay bisitahan lang ang ating official website at www.bagong.pag-asa.ust.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre. Madamag nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Richie Briones at ito ang Kalbo Cable News.